Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Matindi ang pagpintig ng aking ulo. Ang mapait na lasa ng suka sa likod ng aking lalamunan ay tila nagbabantang pilitin ang aking sikmura kahit halos wala ng laman. Nagpunta kaming magkakaibigan sa isang club kagabi at sobra-sobra ang nainom namin. Kahit ako mismo ay nagtataka kung paano ko pa nagawang makabalik sa aking flat. Alam kong hindi maiiwasan ang matinding hangover, isang bayaring sigurado ko nang daranasin pagkagising. Bumangon ako mula sa kama, napangiwi dahil sa matinding pag-ikot ng aking ulo. Oo, masaya ang gabi ng pag-inom, pero ang hangover ay tunay na nakakapinsala. Papabangon na sana ako nang marinig ko ang mahinang paghilik sa aking tabi. Noon ko lamang napansin ang umbok sa aking kumot, malinaw na may nakabalot doon. Hinawi ko ang kumot at tumambad ang hibla-hiblang kulay ginto na nakadikit sa isang tao, isang babae, malinaw na nasa maagang bahagi ng kanyang 20s. Unti-unting bumalik sa akin ang mga alaala ng nagdaang gabi. Talagang may kalalagyan ka, Jonas, bulong ko sa sarili. Alam ng taong iyon kung gaano ko kinasusuklaman ang mga babaeng mapagsamantala, pero hinayaan pa rin niya akong magwi ng kung sino-sino. Hinawakan ko ang kamay ng babae at marahas ko siyang inianga. Nagising siya na may kasamang maikling sigaw. Ano nang ginagawa mo sa bahay ko? Malamig kong tanong. Ikaw ang nagdala sa akin dito kagabi. Hindi mo ba naaalala, tugon niya, may banayad pang ngiti. Tinitigan ko siya, halos pumutok ang aking inis. Kahit galit ako, hindi ko na itangging maganda siya, mahaba ang tuwid na buhok, payat ang pangangatawan, maihubog ang balakang, at kaakit-akit ang tindig. Sandali! Ano bang iniisip ko? Malamang isa na naman siyang mapagsamantalang nakakita kung sino ako at sinundan ako habang lasing. Lumapit ako sa isang maliit na mesa, kumuha ng makapal na bungkos ng pera, at inihagis iyon sa kanya. Salamat kagabi. Maaari ka nang umalis, wika ko, pilit pinapakalma ang tono. Hindi siya mukhang natuwa, ngunit hindi ko na iyon inintindi. Habang papasok ako sa banyo upang simulan ang araw ko, narinig ko ang mabilis niyang paglapit sa akin. Pagharap ko, nasalo ko ang kamay niyang tila tatama sa akin. Sinubukan mo ba akong saktan? Tanong ko, bahagyang natatawa. Siguro nga ay nagkamali ako, hindi niya alam kung sino ang kaharap niya. Sa tingin mo ba isa akong tagapagbigay aliw sa iyo? Mariin niyang tanong. May angas sa kilos niya. Tiyak. At marahil higit pa roon, tugon ko ng mailamig. Marami na akong naranasang babae na kagaya niya. Mas maanghang ang ugali nito kaysa sa nakasanayan ko, pero hindi ito bago sa akin. Lumapit ako ng marahan, halos magdikit ang aming mga mukha. Huwag mo akong daanin sa paglalakad ng matalino. Alam ko kung paano mo ako nadala rito kagabi. Sigurado akong may ideya ka kung sino ako, ngunit tiniyak kong hindi mo kayang unawain ang lawak ng mga kakayahan at impluwensyang hawak ko. Sa loob ng 10 minuto, kaya kong gawin na para bang hindi ka kailanman umiral. Kaya kung alam mo ang ikabubuti mo, kukunin mo ang salapi at aalis ka ng tahimik. Binitiwan ko siya. Tila sapat ang takot na naibigay ko dahil pagbalik ko mula sa banyo, wala na siya. Gayunman, kinuha niya ang relo ko, hindi naman iyon malaking bagay. Ilang libo rin ang halaga, ngunit hindi naman iyon kabilang sa mga paborito ko. Marahil inakala niyang isa ako sa mga lalaking madaling itali at pagsamantalahan. Hindi ako pala relasyon. Karamihan ng babaeng nakilala ko ay may iisang katangian, pagiging mapagsamantala. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit ko gugustuhing itali ang sarili ko sa ganoong uri. Aminado akong minsan ay nakikipagbiruan ako sa kanila kapag lasing ako. Kapag lasing, mahilig akong mapalapit sa mga babae. Kinuha ko ang cellphone ko upang tingnan ang oras, alas 9:45 ng umaga. Sobrang ayaw kong nahuli. Maaaring kumpanya iyon ng ama ko, ngunit ang pamamahala nito ang pinakapinahahalagahan ko. Ito ang aking pangunahing prioridad. Kadalasan ay tinatawag akong adik sa trabaho ng ilan kong kaibigan, ngunit sa totoo lang, wala akong pakialam, lalo na't hindi naman ako marami talagang kaibigan.
Nagpasya akong isuot ang aking pinstripe Armani 3-piece suit at ang bago kong Testoni dress shoes. Tumingin ako sa salamin upang tiyaking perpekto ang bawat detalye. Nagmamadali akong pumunta sa kusina upang uminom ng tubig at painkiller para maibsan ang sakit ng ulo. Magulo ang aking penthouse. Malamang naging magulo ang gabi namin. Hindi ito indahin ni Emerald. Tiyak kong lilinisin niya ang lahat at aalis bago ako makabalik. Isa siya sa pinakamahusay na katulong na maaari mong magkaroon. Pinapatay ako ng hangover. Pakiramdam ko'y talagang hindi maganda ang aking kalagayan. Pagdating ko sa aking garahe, napagdesisyonan kong gamitin ang Acura NSX na modelong 2019 na hybrid supercar. Bagamat mayroon akong driver, hindi ko naman siya palaging kailangan dahil mas gusto kong ako mismo ang nagmamaneho. Ang pagmamaneho ang nagsisilbing paraan ko upang luminaw ang isip. Kailangan ko lamang ang aking driver kapag may opisyal na pagtitipon o kung may mga araw na hindi maganda ang pakiramdam ko. At saka, hindi talaga para sa driver ang mga Acura na modelo. Kailangan ko ngayon ng paglilinaw ng isip. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa gusali ng opisina. Ipinarada ko ang sasakyan sa aking pribadong parking area at pumasok sa loob. Marami ang bumati sa akin, ngunit dumiretso ako at hindi sumagot. Agad silang bumalik sa kani-kanilang mesa, gaya ng nakasanayan dahil kadalasan ay kinakabahan sila sa presensya ko. Ang pagiging batang pangunahing opisyal ng pamamahala ng isang multibilyong dolyar na kumpanya ay hindi madali. Pinananatili ko ang isang mabagsik at walang emosyon na pagkatao upang seryosohin ako. Hindi naman ako nababahala rito, sa paulit-ulit na pagkakataon ay napatunayan ko ng mas mahusay ako kaysa sa mga kaedad kong nasa parehong larangan. Hindi nila ako kayang tapatan. At alam nilang mas mabuting huwag silang humarang sa landas ko. Itinatag ng aking lolo ang konstruksyon na kumpanya at ipinasa ito sa aking ama na pinalawak pa ito at lalo pang itinaguyod. Kahit na ibinigay sa akin ang pamamahala 3 taon na ang nakalilipas, nakikilahok pa rin ang ama ko sa lahat ng mahahalagang desisyon. Balak kong palawakin pa ang kumpanya at higit pang pataasin ang antas nito. Hindi magtatagal at makikita niyang wala na siyang maidaragdag pa, ako na ang magdadala rito sa susunod na yugto. Habang papunta ako sa aking pribadong elevator, dumaan ako sa fingerprint scanner na nasa pasukan nito. Mahalaga sa akin ang pribadong espasyo, at mahigpit ako pagdating sa seguridad. Ayokong may kung sinong walang modo na basta na lamang makisabay sa elevator ko. Pumasok ako sa elevator at umabot sa ika-6 na po palapag kung saan matatagpuan ang aking opisina. At kung nagtataka ka, oo, ganoon kalaki ang kumpanya ko. Magandang umaga, sir, bati ng sekretarya ko sa kanyang karaniwang mapanukso at malambing na tinig. Hindi ko siya pinansin gaya ng nakasanayan. Araw-araw ay tila may bago siyang paraang ginagamit upang akitin ako, lalo na sa mga damit niyang halos parang pang-club o pang-pelikulang hindi kaaya-aya. Matagal ko na sanang tinanggal ang babaeng iyon, ngunit kailangan kong aminin, napakahusay niya sa kanyang trabaho. Kakaupo ko pa lamang nang may kumatok sa pinto. Siguradong si Ryan iyon ang aking assistant. Wala nang ibang maglalakas loob na istorbohin ako ng ganoon kaaga. Pumasok siya, tangan ang aking kape at ilang files. Kailangan ko talaga ng kape ngayon. Palagi niyang alam kung ano ang kailangan ko at kung kailan. Magandang umaga, sir, sabi niya habang inilalapag ang mga dokumento at ang tasa ng kape sa aking mesa. Magandang umaga, tugon ko. Maaaring nagtataka ka kung bakit sinagot ko ang pagbati niya, samantalang iniisnab ko ang lahat. Heto ang dahilan, si Ryan lamang ang tanging taong kaya kong tiisin sa buong gusaling ito. Ang iba, sa walang katapusang pagyuko at pagkukunwari, talagang nakakabaliw. Sir, tumawag po ang inyong ama. Ipinapasabi niyang dapat ninyo siyang tawagan kaagad pagdating ninyo, dagdag niya. Sinabi ba niya kung anong dahilan? Tanong ko. Hindi po, sir, sagot niya, maihimig ng katiyakan. At sir, ito na po ang mga file na ipinabasa ninyo. Tapos ko na. Kailangan na lamang ng inyong pirma. Mabuti, Ryan. Iwan mo na lamang sa mesa. Maaari ka nang umalis, sabi ko habang ipinapaalis siya. Tahimik niyang isinara ang pinto paglabas. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung bakit tumawag ang aking ama. Hindi maganda ang relasyon namin at kadalasan ay dumidiretso lang siya sa akin kapag may mahalagang bagay o kung talagang may kinalaman sa negosyo. Kinuha ko ang aking telepono at sinubukang tawagan siya. Ilang ulit itong nagring bago niya sinagot.
Magandang umaga, Dad, bati ko habang naglalakad papunta sa malaking bintana ng opisina. Napakaganda ng tanawing city skyline mula roon. Gustong-gusto ko ang nakapapawi nitong epekto, lalo na ngayon dahil sa tensyong dulot ng pakikipag-usap sa ama ko, bukod pa sa pangyayari kaninang umaga na sariwa pa sa isip. Magandang umaga, anak, tugon niya. Kanina pa kita sinusubukang tawagan. Dad, ano ba ang kailangan ninyo, putol ko. Diretso agad sa punto eh. Kita kong hindi ka pa nagbabago, sabi niya, tila amused ang tono. Dad, singhal ko, sabay masahe sa aking panga na sumasakit pa rin. Ibaba mo ang boses mo iho, tugon niya, may kapangyarihan ang tinig. Makinig ka. Gusto kong pumunta ka rito sa bahay. May isang mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan, wika niya ng mariin. Malinaw sa tono niya na wala akong puwang para tumanggi. May kinalaman ba ito sa negosyo o dahil ba ito sa kaso ng Michael Brothers? Tanong ko, naayos ko na iyon. Hindi anak. May mahalagang bagay na nais pag-usapan ng mama mo at ako kasama ka. Bumalik ako sa aking upuan at maingat na naupo. Okay, Dad, sabi ko bago tuluyang naputol ang linya. Napahagod ako ng kamay sa aking buhok. Ano kaya ang nais sabihin ng matanda at kailangan pa talaga niyang papuntahin ako sa mansyon? Mas mabuting ang mahalaga yan, bulong ko sa sarili habang ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho. Sapat na ang mga papeles sa mesa ko upang pabagsakin ang isang gusali. Tiningnan ko ang oras, alas 4:45 ng hapon. Halos nakalimutan ko na kailangan ko palang puntahan ang ama ko. Tumayo ako, kinuha ang suit jacket na inalis ko kanina, pati na ang susi ng kotse, at tumulak palabas ng gusali patungo sa aking pribadong parking area. Sumakay ako sa sasakyan at nagsimulang magmaneho papunta sa bahay ng ama ko. Mahaba ang biyahe papunta sa mansyon, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko talagang umuwi roon. Nasa probinsya iyon, sa gitna ng kawalan. Nabubulok na ako sa inip pagdating ko pa lang sa labas ng syudad. Habang dumaraan ako sa isang tawiran, sobrang lutang ko na hindi ko napansin ang isang babaeng tumatawid. Halos masagasaan ko siya. Mabuti na lamang at naipreno ko agad. Wala na akong lakas ng loob para sa isa pang demanda bukas. Bumaba ako ng sasakyan at nadatnan ko siyang nagsisisigaw ng todo. Hindi naman kita nabangga. Bakit ba kailangan mong gawing sobra-sobra? Sabi ko, bahagyang iritado. Malinaw na sinusubukan niya lamang gumawa ng eksena. Tigil-tigilan mo ang pagiging sobra mong dramatiko, dagdag ko habang papalapit sa kanya. Sobra na ang drama sa araw na ito para tumagal pa ako. Bigla siyang tumigil sa pagsigaw at tumingin sa akin, ang may naglalagablab na galit, ang matitingkad niyang asul na mata ay tila nag-aapoy. Saglit iyong nakabighani kahit isang segundo lamang. Tila noon lamang niya talaga ako napansin dahil sinipat niya ako mula ulo hanggang paa bago muling tumingin diretso sa akin. Saglit na naglaho ang apoy sa kanyang mga mata, ngunit mabilis ding bumalik. Paano ka? Nakararating na. Sabihin. Yan. Sa akin, sabi niya, tinutusok ako sa dibdib sa bawat salita. Halos masagasaan mo ako, ikaw na walang modo, sigaw niya pa. Walang modo ha, ulit ko, natatawa habang papalapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, tangkang takutin din siya. Ngunit bago ko pa man magawa iyon, sinipa niya ako sa aking pagkalalaki. Ano ba ang problema mo? Alam mo ba kung sino ako? Halos lumabo ang paningin ko habang napakapit ako sa aking maselang bahagi na halos mawalan ako ng hininga sa sakit. Alam ko. Isa kang taong walang modo, sabi niya, binibigyang diin ang salitang iyon, may mapanuksong ngiti sa kanyang magandang mukha, halatang kontento siya sa ginawa niya. Sandali lang, ginamit ko ba talaga ang salitang maganda? Saan nanggaling yon? Iyan ang leksyon para matuto kang rumespeto sa isang babae. Luko ka. Anya habang naglalakad palayo at sabay pang nagtaas ng gitnang daliri. Nakabalik din ako sa loob ng kotse at muling nagmaneho. Aaminin ko, may kaakit-akit siyang dating at kakaiba siya sa mga babaeng nakilala ko dati. Hindi ko man lang naramdaman ang pangangailangang patulan siya. Wala pang babaeng gumawa ng ganoon sa akin. Lahat sila, mabilis na humihingi ng paumanhin kahit ako pa ang nakaapak sa kanila. Gayunpaman, tinamaan ang aking pagmamataas at hindi ako pwedeng magpabaya. May babayaran siya sa ginawa niya, bulong ko sa sarili. Kailangang pag-isipan ko kung paano. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Kelly kung bakit ipinapatawag siya ng kanyang mga magulang,
isang revelasyong may kinalaman sa kanyang kinabukasan at kontrol sa kumpanya. Samantala, muling magtatagpo ang landas nila ng babaeng halos nasagasaan niya at magsisimula ang tensyon sa pagitan nilang dalawa na hindi niya aakalain. Kaya abangan natin